Nang mabasa ko ang kwentong ito habang nagre-research ako for a crime story, ay naalala ko ang karanasan ko sa delivery room. Kasi ba naman, may nakita akong hindi naka-scrub suit at naka-mask at tinitingnan ang ahem ko. Hindi siyempre ako komportable, pero siyempre pa, napaka-helpless ko noong mga panahong iyon. Hindi na rin ako nagreklamo kasi baka sabihin ang arte naman. Anyway, ang kwento ko ngayon ay tungkol sa anesthesiologist na nag-violate ng kanyang pasyente. Nakakatakot na ang taong pinagkakatiwalaan natin ay siya pang may gagawing masama sa atin. Siyempre, ano nga bang magagawa mo kung heavily sedated ka habang nilalapastangan ka? Ang kasong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kaso ni Giovanni Quintela Bezerra. Si Giovanni ay isang Brazilian anesthesiologist. Siya ay 32 years old. Siya ay inakusahan ng panggagahasa sa isang ginang habang ito ay under anesthesia habang nanganganak via cesarean section. Hindi pala ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang kahalayan na ito. Ang totoo niyan ay may suspetsya na ang staff ng hospital na may ginagawang kababalaghan ang doktor. Kasi naman, pinapatulog ni Giovanni ang pasyente ng higit pa sa dapat na oras na sedated ito to the point na hindi nito nahawakan ang kanyang sanggol pagkatapos manganak. Pinapalabas din nito ang mga asawa ng mga ginang. Dahil sa mga kahina-hinalang ikinikilos ng doktor, at dahil na rin sa katatapos lang nito ng medical training sa anesthesia 2 buwan bago ang krimen, nagkasundo ang hospital staff na maglagay ng hidden camera para makunan sa video ang pamamaraan ng doktor. Di ba kapag C-section ay may takip o harang sa pagitan ng ulo at tiyan ng pasyente? Ayun. So, base sa na-record sa camera, si Giovanni ay pumunta roon sa covered area kung saan naroon ang ulo ng ina na inooperahan. At pagkatapos ay ginawa na niya ito ng kahalayan sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang sa bibig ng natutulog na ginang. Makaraan ng 10 minuto ay natapos ito sa ginagawa. Sinara nito ang zipper ng pantalon at pinunasan nito ang bibig ng pasyente. Sabi ng ina ng biktima na nang lumabas ang anak niya mula sa operating room, nakita nito ang mantsa sa mukha ng anak niya. Akala niya ay gamot lang ang kanyang nakita. Subalit nang nalaman niya ang nangyari sa kanyang anak, ay nangilabot siya. Ang pagbigay ng hindi tamang dosage ng anesthesia ang itinuturo ring dahilan kung bakit namatay ang kakambal ng batang ipinanganak ng ginang. Ayon kay Dr. Ana Cristina Pino, isa ring anesthesiologist, ang pagbibigay ng mataas na dosage ng anesthesia ay pwedeng magdulot ng bronchoaspiration sa ina. Lahat naman ng binibigay sa ina na gamot ay dumadaan sa placenta, kaya makakaapekto rin ito sa bata na nasa sinapupunan. Ayon sa mga ulat, marami pang pasyente ang nagreklamo mula nang nabalitaan nila sa news ang kahalayan ng doktor. Si Giovanni ay nahuli sa pangatlong operasyon ng araw na iyon, kaya inaalam pa kung may nangyari ring kahalayan sa mga ginang na naunang inoperahan at kung inabuso rin ni Giovanni ang iba pang ina na nanganak sa 2 buwan niyang pagiging anesthesiologist sa paggamutan. Si Giovanni rin ang doktor na nagkamali ng diagnosis sa isang pasyente na na-comatose ng 23 days. Dahil sa pangyayari, ang Regional Council of Medicine ng State of Rio de Janeiro ay nagsagawa ng investigasyon at sinuspindi ang lisensya ni Giovanni. Siya ay inaresto at kinasuhan ng panggagahasa ng isang walang kalaban-laban na biktima.
Kapag napatunayan na siya nga ay nagkasala, ay pwede siyang makulong ng 8 hanggang 15 taon. Marami pang sexual assaults ang inirereklamo laban sa kanya subalit walang matibay na ebidensyang magdidiin sa kanya. Madalas, kapag nakikita nating mukhang edukado ang isang tao ay agad-agad tayong nagtitiwala. Maging mapanuri na lang tayo sa mga taong pagkakatiwalaan natin. Natatandaan ko nung naghahanap ako ng OB-gynecologist, sinabi sa akin ng aking ina na ako ay pumunta sa isang lalaking doktor dahil sila ay magagaling. Ipinagyabang pa niya na ang OB-gyne niya ay lasing nang ipinanganak ako. Sabi ko naman na hindi ako komportable kung lalaki ang OB ko. Kaya naghanap talaga ako ng magaling na babaeng OB. Kanya-kanya namang preferences yan. Ang mahalaga ay ang makuha nating doktor ay ethical at morally upright. Salamat po muli sa inyong pagdalaw sa aking channel. Hanggang sa muli. Paalam!